Mapapalaban si Hijikata sa napakaraming assassin upang mailigtas lamang si Koto. Magaganap ang isang madugong habulan, puno ng aksyon at tensyon. Sa harap ng napakaraming kalaban, kabilang na ang pinuno ng mga assassin, isang malaking tanong ang bumabalot, makaligtas kaya si Hijikata sa matinding labanang ito? O baka naman may darating na kakampi upang tumulong sa kanya? Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, tara at simulan na natin. What's up mga Koops, Manga Moto nagbabalik. Shinsengumi Requiem Kabanata 20. Ang pagbabalik. Sa umpisa ng kabanata, tanaw ang dugo ang ilong at bibig ng isa sa mga bantay sa pintuan ng isang bahay aliwan. Nagulantang sila nang malaman kung sino ang kanilang bisita, si Hijikata Toshizo, isang tanyag na miyembro ng Mibo Roshigumi. Tahasan nilang sinabi kay Hijikata na naruroon siya ngayon sa teritoryo ng Chosho clan. Tila ba minamaliit nila ang kanyang presensya, binanggit pa na akala raw ba niya ay basta-basta lang siyang makakapasok at makakatakas. Ngunit kalmado lamang si Hijikata habang sagot niya, bilasan nyo na at tawagin ang boss nyo. Kung hindi, totodasan ko kayong dalawa. Natigilan ng mga bantay, nag-aalangan kung tatawag ng backup. Sa gitna ng tensyon, biglang lumitaw ang kanilang pinuno, si Kusaka Gensui. Agad niyang nakilala ang tanyag na Hijikata at magalang na nagtanong, ano ang maitutulong ko sa iyo? Ngunit walang takot si Hijikata. Diretso niyang tinanong kung naruroon ang taong hinahanap niya. Nagpakilala si Kusaka at may galit sa kanyang tinig ng banggitin na ikinagagalak niyang makilala ang isang kilalang mandirigma tulad ni Hijikata. Ngunit sa halip na magpakumbaba, lumapit si Hijikata, hinayla ang damit ni Kusaka, at walang pakundangang sinabi, wala akong pakialam sa pangalan mo. Nasaan si Koto? Nagulat ang mga bantay sa kawalang galang ni Hijikata, at isa sa kanila ay nagsimulang magsisigaw upang kumuha ng atensyon. Ngunit kalmado lamang si Kusaka at tumugon, walang taong ganoon dito sa aming nasasakupan. Makakasiguro ka dyan. Galit na itinulak ni Hijikata si Kusaka at binalaan, huwag mo akong gawing tanga. Hindi mo ako maloloko. Nangangamba ang mga bantay, ngunit biglang nagbitiw si Kusaka ng impormasyon. Sa tabi ng templong Jizo, sa nayon ng Iwakura sa Hilagang Burol, may isang babaeng demon raw na naninirahan roon. May mga bulong-bulungan tungkol dito. Pagkarinig nito, agad na binitawan ni Hijikata si Kusaka at tumalikod upang umalis. Ngunit bago siya tuluyang lumisan, binalaan niya si Kusaka, kung madadatnan kung patay si Koto sa Iwakura, tandaan mo ito, Kusaka. Totodasan kita. Sa paglabas ni Hijikata sa bahay aliwan, nagtanong ang dagwang bantay, ayos ka lang ba, boss? Ngumiti lamang si Kusaka, ngunit may kakaibang anyo ang kanyang ngiti, tila ba puno ng pagkukunwari at panlilinlang. Mahina niyang bulong, si Hijikata Toshizo ng Mibo Roshigumi, ang taong iyon ay nakakainis. Pero, ngayon ang perpektong pagkakataon. Maglalaho na sila ni Koto ng sabay. Samantala, nagmamadaling tumakbo si Hijikata patungo sa Iwakura. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang sinasabi, huwag kang mamatay, Koto. Ang bawat hakbang niya ay puno ng determinasyon at galit, handang harapin ang sinuman upang maisalba ang babaeng hinahanap niya. Sa hilagang bahagi ng Kyoto, sa nayon ng Iwakura, nakaupo si Koto habang nakatingala sa kalangitan. Isang katanungan ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan, bakit tila hindi niya makalimutan ang mukha ni Hijikata. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng mabuti, biglang naglabasan ang napakaraming punyal na papalapit sa kanyang lokasyon. Agad niyang napansin ang mga ito at nagtangkang dumpenso ngunit napagtanto niyang wala ang kanyang espada. Napilitan siyang gamitin ang kanyang braso bilang panangga, dahilan upang magtamo siya ng malalim na sugat. Ang iba pang punyal ay tumama sa kanyang binti, ngunit nanatili siyang nakatayo, handang lumaban. Mula sa dilim ng kagubatan, isa-isang lumitaw ang mga assassin na nakapalibot sa kanya. Ang kanilang leader, na kanyang pinaglilingkuran, ay lumapit at nagsabi, isang napakalaking pagkakamali mo Koto. Hindi makapaniwala si Koto. Bakit ako? Ano ang ginawa ko? Tanong niya. Ngunit malamig ang sagot ng leader, utos ito ni Kusaka Gensui. Isa ka ng espada na sira ang talam, wala ka ng silbi sa amin. Bumalik sa alaala ni Koto ang mga araw na kasama niya si Kusaka noong bata pa siya. Hindi siya makapaniwalang ipag-uutos ni Kusaka ang kanyang kamatayan. Ngunit bago pa niya maunawaan ang lahat, sinabi ng leader ng mga assassin na mula pagkabata ay itinuro na niya kay Koto na mamuhay bilang isang demon. Para sa Chosho, para sa bayan, para sa bansa, mamuhay bilang isang nilalang na nakakubli sa dilim. Ngunit sa kasalukuyan, ang tingin niya kay Koto ay hindi na isang demon at hindi rin ganap na tao.
Dahil dito, wala nang lugar si Koto sa kanilang samahan. Nang marinig ito, nanlumo si Koto at napaluhod. Ang bigat ng mga salita ay tila pumatay na sa kanyang diwa. Sa puntong iyon, iniutos ng leader na tapusin na siya. Agad na sumunod ang dalawa sa kanyang mga kasamahan, handang itumba si Koto. Tanggap na ni Koto ang kanyang sasapitin. Sa kanyang isipan, isa lamang siyang kasangkapan, ginamit upang pumatay. Nang ipipikit na niya ang kanyang mga mata, biglang napugutan ng ulo ang dalawang assassin na papatay sa kanya. Nagkagulatan ng lahat nang biglang dumating si Hijikata upang iligtas si Koto. Pati ang leader ng mga assassin ay hindi makapaniwala sa nangyari. Sa isang maangas at barumbadong galaw, sinabihan ni Hijikata si Koto na tumayo. Ngunit dahil wala nang ganang mabuhay si Koto, ipinaalala ni Hijikata na isa siyang samurai. Hindi ka dapat madaling umiyak, sabi niya, kasabay ng mapanuyang tanga ka, Koto. Nakilala ng mga assassin ang nagligtas kay Koto. Di nagtagal, ipinakilala ni Hijikata ang sarili bilang miyembro ng kilabot na Miburo Shigumi. Para sa leader ng mga assassin, tila lahat ng ito ay naaayon sa plano ni Kusaka. Sa signal ng leader, lumabas ang mas maraming assassin na nagkukubli sa dilim. Ang kanilang bilang ay parang walang katapusan. Nanlaki ang mga mata ni Hijikata nang makita ang dami ng kalaban, tila mga ipis na mabilis dumami. Iniutos ng leader na palibutan ang dalawa. Kahit paano, napahanga siya kay Hijikata sa kanyang determinasyong ipagtanggol si Koto kahit sugatan ito. Sa halip na sumabak agad sa laban, mabilis na hinaila ni Hijikata si Koto at mapang-asar na sinabing, makikipaglaro kami sa inyo sa susunod. Paalam na muna. Sabay silang tumakbo palayo. Habang tumatakas, isang assassin ang nakaabot sa kanila, ngunit agad itong tinapos ni Hijikata. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pagod dahil sa sunod-sunod na laban at pagtakas. Sa kanyang paglingon, napaisip si Hijikata, kahit ilan pa ang mapatay ko, patuloy pa rin silang dumarami. Ilan ba talaga sila? Ramdam din niya na kung magpapatuloy sila sa pagtakas, lalala ang mga sugat ni Koto na nawalan na ng maraming dugo. Napagpasyahan niyang magtago upang makapagpahinga si Koto. Dumaan ang maraming assassin na walang tigil silang hinahanap. Dito, unti-unting pinanghinaan ng loob si Koto. Wika niya, hindi na tayo makakatakas pa. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, pinutol na ito ni Hijikata. Huwag kang sumuko. Malapit na tayo sa base ng Miburo Shigumi. Ligtas tayo pag nakarating doon. Ang sinabi ni Hijikata ay nagbigay sana ng pag-asa, ngunit para kay Koto, wala na itong kahulugan. Para saan pa ang mabuhay kung wala ng halaga ang lahat? Tanong niya. Tahimik na napatingin si Hijikata kay Koto. Pinunit niya ang manggas ng kanyang damit at itinali ito sa sugatang braso ni Koto. Habang ginagawa ito, tinanong siya ni Koto, papatayin mo rin ako, di ba? Iniisip mo bang kaya mong gawin ito? Gusto na ni Koto na siya'y tapusin upang hindi na maging sagabal kay Hijikata. Ngunit sa halip, ang sagot ng bida ay, handa kitang harapin kahit kailan at kahit saan, bilang isang mandirigma, bilang isang samurai. Maliwanag na hindi niya lalabanan si Koto sa ganitong kalagayan. Para kay Hijikata, ang laban ay dapat patas, at sa tamang pagkakataon. Napasigaw si Koto habang binalaan si Hijikata na may paparating na kalaban mula sa kanilang likuran. At ito nga ay si Tenoka Shinbei, na kitang-kita sa mukha ang labis na pagkauhaw sa pagpatay. Sa biglaang pag-atake ni Tenoka, nabali niya ang katana ni Hijikata. Tumama ang kanyang malupit na sword slash mula sa balikat ni Hijikata pababa hanggang sa likod, nagdulot ng malubhang sugat. Nakilala ni Koto ang umatake, si Tenoka Shinbei. Ngunit ngayon nasa alanganin silang dalawa. Sa kabila ng sugat, napahanga si Tenoka kay Hijikata. Kahit papaano, nagawa nitong umiwas sa mas malubhang pinsala mula sa sneak attack, isang bagay na bihirang mangyari. Ayon kay Tenoka, si Hijikata ang ikalawang taong nakaligtas sa ganitong uri ng atake. Naisip ni Hijikata, anong klaseng halimaw ang kaharap namin? Nanlalambot ang kanyang mga kamay mula sa natamong sugat, at alam niyang hindi magiging madali ang labang ito. Para sa mga nagtatanong kung sino ang unang nakaligtas sa sneak attack ni Tenoka, ito ay walang iba kundi si Isami Kondo, ang boss ni Hijikata. Naiwasan ni Kondo ang atake ni Tenoka at nagkaroon sila ng madugong sagupaan noon. Ngunit ibalik natin ang kwento sa kasalukuyan. Muling umatake si Tenoka, buong lakas na sumugod habang sinasabihan sina Hijikata at Koto na ito na ang kanilang katapusan. Alam ni Hijikata na bihasa sa pagpatay ang kanilang kalaban. Sa kabila ng sitwasyon, kung saan putol na ang kanyang katana, alam niyang mahirap nang iwasan ang paparating na atake.
Sa huling sandali, kasabay ng pagsigaw ni Koto ng pangalan ni Hijikata, isang kakaibang katana ang biglang tumarak sa lupa sa kanilang harapan. Nagulantang si Tanaka at galit na tinanong kung sino ang umistorbo. Nang lingunin ni Hijikata ang pinanggalingan ng espada, tumambad sa kanya ang isang misteryosong tao sa bubungan. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Hajime Saito. Tumatakas kasama ang babae. Hindi ka talaga matalino, Hijikata, sabi ni Saito, na may mapanuyang ngiti sa labi. Kaagad na tinanong ni Hijikata kung ano ang ginagawa roon ni Saito, habang iniisip naman ni Koto kung kaaway ba o kakampi ang bagong dating. Hindi niya kilala si Hajime, ngunit ang hindi niya alam, si Saito ay isa sa mga kasamahan ni Hijikata at miyembro rin ng Mibo Roshigumi. Si Saito, kilala bilang isa sa pinakamalupit makipaglaban, tumayo sa harapan ni Hijikata at sinabing, mamaya mo na ikwento sa akin ang lahat ng nangyari. Galit na galit si Tanaka sa biglaang pagdating ni Saito at binitawan ang mga salitang, mga duwag kayo. Hindi ko kayo mapapatawad. Isang madugong laban ang tiyak na magaganap sa pagitan ng dalawang malupit na mandirigma, ang hayop sa pagpatay na si Tanaka Shinbei laban sa pinaka-brutal makipaglaban ng Mibo Roshigumi na si Hajime Saito. Ang tanong, sino nga ba ang mananatiling buhay sa kanilang dalawa? At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina sa bawat pahina, sindihan, pusisteng kasaysayan, sa kanyang tangan, mga moto, ikaw ang gabay, sa laban ng Diyos at tao, tagumpay ay taglay. Ang kanyang tinig, di maglalaho, kahit matapos ang lahat ng mga kwento. Mga moto, nag-aapoy sa diwa, naglalakala ng